Buwan ng Mayo noon nang magbago ang lahat sa kaharian ng sangkaisdaan. Ang hari ay namatay dahil sa matinding kasakitan, kaya ang trono ay naipasa sa kanyang anak na si Pating. At sa pagpalit ng hari, lingid sa kalaman ng mga mamamayan ng sangkaisdaan na marami ring magbabago. Magandang araw sa bawat isdang naririto ngayon. Sa harapan ninyong lahat ay ang bagong hari ng sangkaisdaan. At sa araw na ito, ihahayag niya ang mga bagong tuntunin na susundin ng lahat. Ani ng sekretarya ni Haring Pating. Ano kaya iyon? Sana, gaya rin ng ama niya ay maganda rin ang magiging tuntunin niya. Ako si Haring Pating, ang bagong hari na inyong paglilingkuran at susundin sa buong sangkaisdaan. Sa araw na ito, may bagong tuntunin akong ibababa sa inyong lahat. Ang bawat pamilya dito sa kahariang ito ay kailangang magdala ng 10% ng inyong mga kita o ani sa tuwing sasapit ang unang araw ng mga buwan. Ani ni Haring Pating sa harap ng buong sangkaisdaan. Gulat na gulat ang mamamayan ng sangkaisdaan sa balitang ito na natanggap nila mula sa hari, kaya hindi nakapagpigil ang ilan sa kanila na magsalita at magreklamo. Hindi po ito maaari, mahal na hari. Paano na lamang po ang aming pamilya? Ani ni Tilapia. Oo nga po, Haring Pating. Kami po ay tumututol sa inyo pong bagong tuntunin dahil ang aming mga kita o inaani ay nagiging sapat lang sa aming pamilya sa isang buong buwan. Ani naman ni Sardinas. Matapos marinig ang hinaing ng mga isda, si Haring Pating ay nangangalit dahil naramdaman niyang nagre-rebelde sa kanya ang kanyang mga itinuturing na alipin lamang. Kaya nasabi niya sa mga ito, Kayong lahat ay aking alipin lamang. Ang tumutol ay nararapat lang na aking patayin at gawing pagkain. at siya ay umalis kasama ng kanyang mga kawal. Naiwan sa sindak at sa takot ang mga mamamayan ng sangkaisdaan dahil sa iniwang salita ng kanilang hari. Paano na tayo niyan? Paano na lang ang pamilya ko? Magugutom kami nito. Iyak ng isa sa mga isda. Wala tayong magagawa kung ganun ang bagong tuntunin ng hari. Sumunod na lamang tayo. Natatakot na sambit naman ng isa pang isda. Lumipas ang ilang buwan at ang tuntunin ay matagumpay na naipatupad ni Haring Pating. Kahit bakas sa mga mata at katawan ng mga mamamayan niyang isda, ang pagod na kanilang ginagawa upang mabigay lamang ang 10% na hinihingi niya ay wala itong pakialam sa kanila. Naramdaman ng mamamayan ng sangkaisdaan ang kawalan ng pake ng hari sa kanila, kaya naman isang gabi, silang lahat ay nagtipon at nagkaroon ng pagpupulong na lingid sa kalaman ng kanilang hari. Pagod na ako. Ayoko na ng ganitong pamumuhay. Ang ating hari, wala siyang pakialam sa ating lahat. Sarili lamang niya ang kanyang iniisip. Marami nang nawala ng buhay dahil sa kanyang kapabayaan at pang-aapi lalo na sa mga pamilyang hindi nakakapagbigay ng 10%. Ani ni Sardinas. Tama. Kaya dapat lamang na gumawa tayo ng paraan upang sa ganon ay mapaalis natin siya dito sa ating kaharian. Tagsang-ayon naman ni Tilapia. Kaya ng gabing iyon, nagplano ang mga mamamayan upang paalisin ang kanilang hari. Huling araw na noon ng ikahuling buwan ng taon, nang mapagpasyahan ng mga mamamayan ng sangkaisdaan na gawin ang kanilang plano. Alam nilang madalas mapag-isa ang kanilang hari sa tuktok ng kanyang palasyo upang sulyapan ang buong kaharian ng sangkaisdaan bago ang araw ng pagbibigay na kanyang itinakda. Kaya naman ang mga mamamayan ay nagtipon-tipon sa di kalayuang bundok upang gawin na ang kanilang planong pagpaalis sa kanilang hari. Silang lahat ay nagsama-sama at nakabuo sila ng malaking imahe ng isda na mas malaki pa sa kanilang hari. Matapos nila itong gawin, sama-sama silang sumugod kay Haring Pating na noon ay masayang nakatingin sa buong sangkaisdaan dahil sa araw ng kinabukasan. Sa di kalayuan, natanaw at napansin ni Haring Pating na tila may papalapit sa kanyang isang malaking bagay. Ang kalituhan at pagtatanong sa kanyang isip
ay napalitan ng matinding takot na makita niya ang isang imahe ng malaking isda na papalapit sa kanya. Sa sobrang takot niya ay hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Kaya ang tanging niya lang nagawa ay ang lumangoy upang maligtas ang kanyang sarili. Sa sobrang paglalangoy niya ay hindi niya na namalayan kung nasa ang parte na ng dagat siya napadpad. Ang alam na lang niya ay siya ay takot na takot at nag-iisa sa isang madilim na kuweba sa kailaliman ng karagatan.